Kapag yung mga sir, this is always super to this video. Magre-review naman tayo ng panibagong Welcome back mga sir, this is OX. So for today's video, magre-review naman tayo ng panibagong condenser mic ni ni Mauno pala. Matagal na ako kasi gumagamit ng mga Mauno products, especially yung kanilang condenser microphone. This is the Mauno BM50 series. Welcome back again mga sir. This is yung ginagamit ko dati sa Mauno rin yun. Ginagamit ko pang voiceover ng mga vlogs ko and then yung other stops na pang recording. So ngayon, nag-upgrade na ako. Pinalitan ko ng, this is yung bago nila which is yung DGM20, yung kanilang condenser microphone na with RGB, and then yung maganda pa dito is may noise cancellation na feature. Importante once na nagre-recording sessions ka. Kasi alam na natin, may marami tayong unnecessary background noises na mapipick up. Lalo na kung recording studio or sa bahay-bahay lang tayo na nagre-record. Ang kalaban natin is mga motor na may ingay, manok, aso na tumatahol, kahit anong background music po dyan, electric pan, hangin, lahat yan mapipick up kung walang noise cancellation yung ating condenser microphone. So ngayon yung audio na napipick up natin ngayon is directly nanggaling dito with the noise cancellation off. Ito naman yung nanggaling sa ating recording device na audio. So syempre malaki yung difference. Mas malakas yung audio once na meron kang condenser microphone sa mukha mo compare natin sa wala. So, isang magandang upgrade yan sa quality ng audio natin. Then, syempre, marami kang mapipick up na noise, background noises once na wala kang gamit ng microphones. Kasi, mas malayo ka sa microphone ng recording device mo, mas marami mapipick up na noises. So, advantage talaga kung gamamit tayo ng mga condenser microphone. So, now, hindi pa yan naka-engage yung noise cancellation effect, kaya may mga background noises pa tayo na mapipick up. So, mas maganda pa dito is meron talaga siyang headphone out as real-time monitoring kasi minsan hindi natin monitor kung ano yung napipick up ng microphones natin. Kaya importante mas maganda dito kaysa nasa harap na po siya. Mas convenient. And then syempre meron itong gain knob. Once na tinaasan mo yung gain knob, mas lalawak yung kanang pick up pattern nito. So try natin, ayan. Ito yung ilang inches lang sa microphone. Ito naman kung naka-off, ayan. So yan yung pick up. Naka-off na po yan. Naka-off na po yun. Ito yung naka-on or na all the way yung volume niya. So yan yung sinasabi kung nagre-record tayo. May mga unnecessary noises tayo na pick up. On mo yan by hard or capacitive touch. So steady mo lang yung button sa taas, yung may waveform, magbo-blue yung LED. So ibig sabihin niya naka-on na yung noise cancellation niya. Although, yung noise cancellation na effect niya is parang, ang tatawagin natin is parang ano siya, gate limiter. Parang nag-wave yung tunog mo once na naka-activate yung noise cancellation, which is annoying kung naka-direct monitoring ka kasi halata mo talaga yung transition ng boses mo or yung parang nagwe-wave yung tunog mo, yung biglang nilang lumalakas o parang may transition, parang may crossfade yung ano niya, parang weird or tawagin natin or may attack and release yung ano niya, yung audio na napipick up o kung naka-on yung noise cancellation na para siyang gate or limiter gate. Kung pamilyar kayo sa limiter gate, malalaman niyo kung ano yung purpose ng or yung epekto ng noise cancellation sa ganitong klase microphone, which is ano naman, okay naman siya kung masyadong malapit ka sa mic. So kung malayo naman is very annoying, kaya yan, parang nagwe-wave yung tunog mo. So ilang inches na yan yung tunog natin. So ito naman kung malapit. So efficient yung noise cancellation niya once na medyo lalapit ka talaga sa mic. Yan yung siguro kung gusto mo ng mas efficient or mas malinis na tunog ng noise cancellation. Nag-engage kasi yung noise cancellations once na in certain decibels na hindi sa or sobrang hina ng ma-pick up niya is kina-cut off na yung microphone. So kung certain decibels naman na biglang lumakas, diyan mag-o-on na yung mic natin. So yan yung isang feature na tinatawag natin na noise cancellation. So syempre pag-usapan rin natin yung kanyang RGB effects, which is yung talagang specialized dito sa mga gaming setup. So ito, may touch lang natin dito is nagpapalit na po yan ng kulay. Ayan. So single touch lang po yan. So kung gusto mo nang patayin, kung hindi ka mahilig sa RGB effects, i-steady mo lang o hold lang.
patay na po yan automatic. So ngayon, hindi lang natin ma-appreciate yung RGB effects niya kasi nasa brightly room or bright yung ating location. Mas maganda to para tignan once nasa medyo madilim ka na location or sa mga gaming setup talaga na mamilig sa madilim sa mga kuweba nila or sa mga lungga nila. So although yung build quality niya is right for its price, ano naman ma-expect natin kasi pang hindi naman talaga siya pang professional na na settings talaga. So, kung interesado ako sa product na to, sa mga gamers dyan, mabibigay na ako ng link sa baba or just mga mahilig lang mag-recording, pwede nyo ito ma-purchase sa Lazada or Shopee. So, thank you again mga sir sa panonood and see you in the next video. Bye!